Ang bawat salita na binitawan ng nakatatanda ay kabaligtaran ng isinalin niya. Sa araw na ang isang all 500 bilyong pandaigdigang kontrata ay nakatakdang pirmahan, ang nagpagulantang sa silid ng pagpupulong ay hindi ang tagapagsalin na nagtapos sa Harvard, ni ang chairman na may 50 taon ng karanasan sa negosyo. Ito ay isang 6 taong gulang na batang babae na nakasuot ng dilaw na bestida. Pinagtawanan siya ng lahat. Ano ba naman ang alam ng isang 6 taong gulang na bata? Ang kanyang ina, na nasa bingit ng isang krisis, ay iniutos ng chairman na ilabas kaagad ang bata. Ngunit sa sandaling tinanong ng chairman ng panig ng UAE ang bata, nagbago ang kulay ng mukha ng lahat ng matatanda sa silid ng pagpupulong. Sino ba talaga ang batang ito? At bakit nagsinungaling ang tila perpektong tagapagsalin? Ngayon, sisimulan natin ang kwento ng isang nakakagulat na lihim na nakatago sa likod ng isang O500 bilyong kontrata. Bago tayo magsimula, mangyaring pindutin ang button ng pag-subscribe at siguradong magiging maganda ang araw mo ngayon. Ang lobby sa unang palapag ng punong tanggapan ng Summit Corp ay nababalutan ng matinding tensyon. Ito ang makasaysayang araw kung saan ang Summit Corp ay bibili ng Al Noor Technologies, isang kumpanya ng AI semiconductor mula sa UAE, sa halagang $500 bilyon. Kung matuloy ang kontratang ito, magiging pinakamakapangyarihan ang Summit Corp sa pandaigdigang merkado ng semiconductor, ngunit kung mabibigo sila, babagsak ang presyo ng kanilang stock, bababa ang credit rating, at mahihigitan sila ng kanilang mga kalabang kumpanya. Nasa bingit sila ng panganib. Naglalakad si Elena, isang kawani ng paglilinis. Sa pasilyo sa harap ng palikuran, tinutulak ang kanyang cleaning cart. Sa tabi niya ay ang kanyang anak na si Anya, na nakasuot ng dilaw na bestida. "Mama, ang daming dayuhan dito sa kumpanya ngayon ano?" Sabi niya. "Oo, Anya. May importante kasing kontrata ang kumpanya ngayon. Kaya huwag kang magulo, magbasa ka lang ng libro sa 48th floor break room ha? Hanggang matapos ang trabaho ni Mama," sagot ni Elena. Si Elena ay balisa. Sa araw na iyon, biglang nagsara ang daycare dahil sa influenza. Kaya wala siyang choice kundi isama si Anya sa trabaho. Nag-aalala siya. "Paano kung may mangyari? Ano ang gagawin ko?" "Opo, Mama, magiging tahimik po ako," sabi ni Anya. Ngunit ang mga mata niya ay kumikinang sa kuryosidad. Si Anya ay isang henyong bata na may IQ na 112. Sa edad na 54 na buwan, 4.5 taon, natutunan niya ang alpabeto. Sa edad na 2, nakakabasa na siya ng mga librong Ingles. Sa edad na 4, natuto siya ng Arabic at Chinese sa sarili niyang sikap. Ngayon, nakakapagsalita siya ng 8 lengguwahe: Arabic, English, Chinese, Korean, French, Spanish, Portuguese, at German. Ngunit walang sinuman ang nakakaalam nito. Matagal nang itinago ni Elena ang talento ng kanyang anak. Kung sasabihin kong henyo ang anak ng isang tagalinis, siguradong pagtatawanan lang ako, iniisip niya. Ang manatiling tahimik at hindi mapansin ang naging estratehiya ni Elena para makapanatili. 9:00 ng umaga, 3 itim na sasakyang Lexus LS ang dumating sa lobby sa unang palapag. Ito ang delegasyon ng Al Noor Technologies mula sa UAE. Naroon si Chairman Tariq Al-Hamad, si Fatima Al-Kasi, CFO, at 4 na abogado. Si Chairman Ricardo Cardo Sanchez mismo ang bumaba sa lobby para makipagkamay. Sa pagitan nila ay nakatayo si Sofia de la Cruz, ang tagapagsalin. Nakasuot siya ng beige Hermes suit, 8 cm na takong, at maayos na nakapusod ang buhok. Siya ay 42 taong gulang, nagtapos na valedictorian sa Philippine Women's University, kursong Arabic Studies, at nakatapos ng kanyang master's degree sa American University sa Cairo. Mayroon siyang 20 taon ng karanasan. Ang kanyang resume ay puno ng mga trabaho bilang opisyal na tagapagsalin para sa Department of Foreign Affairs, mga summit ng Middle East leaders, at mga pulong ng OPEC. Siya ang pinakamagaling na Arabic Specialist Interpreter na ginamit ng Summit Corp sa loob ng 6 na taon. Isa siyang star interpreter na kumikita ng $60 milyon taon-taon bilang freelancer. Sumakay ang delegasyon sa elevator at umakyat sa 48th floor. Sina Elena at Anya ay sumakay din sa ibang elevator papunta sa 48th floor. Sa loob ng elevator, nagtanong si Anya,
Mama, yung magandang ate ba yun yung tagapagsalin? Oo. Napakatalino ng ate na yan, Anya. Nagtapos siya bilang valedictorian sa university, sagot ni Elena. Maganda na, matalino pa, sabi ni Anya. Kaya, wag kang magulo, Anya, ha? Baka maistorbo mo siya, babala ni Elena. Opo, Mama, sagot ni Anya. Sa pasilyo ng 48th floor, inaayos ni Elena ang paligid ng silid ng pagpupulong habang tinutulak ang kanyang cleaning cart. Si Anya ay nakaupo sa isang upuan sa sulok ng pasilyo, binubuksan ang orihinal na Arabic na bersyon ng 1001 Nights. Masyadong mahirap basahin ang libro para sa isang 6 na taong gulang, ngunit si Anya ay mabilis na nagpapalipat-lipat ng pahina. Alas sansa, nagsimula ang pulong. Isinara ang pintuan ng malaking silid ng pagpupulong at narinig ang mga boses na nagpapalitan ng Arabic at Filipino sa loob. Nagbabasa si Anya ng libro, ngunit maingat siyang nakikinig. Tumutulo ang mga boses mula sa siwang ng pinto ng silid ng pagpupulong. Narinig ang boses ni Chairman Tariq Al-Hamad, iminumungkahi namin ang 40,060 na partnership structure. Kami ang magmamay-ari ng 60% at kayo ang 40%. Ngunit ito ang pagsasalin ni Sofia de la Cruz. Iminumungkahi ni Chairman Al-Hamad ang 60,040 na estruktura. Kami, ang Summit Corp, ang magmamay-ari ng 60% at ang Al-Noor Technologies ang 40%. Lalong lumaki ang mga mata ni Anya. May mali. Ang ibig sabihin ng sinabi ni Chairman Al-Hamad ay sila ang magmamay-ari ng 60%. Ngunit isinasalin ito ni Sofia de la Cruz sa kabaligtaran. Sinubukan ni Anya na mag-focus muli sa kanyang libro. Baka mali lang ang pandinig ko? Matalino ang ate na yon, nagtapos pa siyang valedictorian. Ngunit may iba pang nangyari. Kailangan ng minimum na 5 taong lock-up period. Ibig sabihin, sa loob ng 5 taon pagkatapos ng kontrata, hindi maaring ibenta o ilipat sa ikatlong partido ang hawak na shares, sabi ni Chairman Al-Hamad. Ang pagsasalin ni Sofia de la Cruz. Sumasang-ayon sila sa 3 taong lock-up period. Bumilis ang tibok ng puso ni Anya. Mali talaga yan. Hinihingi namin ang karapatang magveto sa mga pangunahing desisyon, sabi ni Chairman Al-Hamad. Ang pagsasalin ni Sofia de la Cruz, ipinagkakatiwala nila ang lahat ng desisyon sa Summit Corp. Tumayo si Anya mula sa kanyang upuan. Nanginginig ang kanyang maliliit na kamay. Nagsisinungaling ang ate na yon. Iyon lang ang sigurado. Ngunit ano ang magagawa ng isang 6 taong gulang na bata? Sinabi ni Mama na matalino ang ate na yon. Sabi ni Mama, isa siyang matanda na nagtapos ng valedictorian. Kung sasabihin ng isang 69 taong gulang na nagsisinungaling siya, walang maniniwala. Sa halip, magagalit si Mama. Baka mawalan pa ng trabaho si Mama. Muling umupo si Anya, ngunit patuloy niyang naririnig ang maling pagsasalin mula sa silid ng pagpupulong. Lumipas ang 30 minuto, lalo itong lumala. Ang mga kondisyon ng paglilipat ng teknolohiya, ang porsyento ng royalty, ang impormasyon tungkol sa karapatan sa pamamahala lahat ay isinasalin sa kabaligtaran. Kung magbibigay ang panig ng UAE ng mga paborableng kondisyon, isasalin ito ni Sofia para maging pabor sa panig ng Pilipinas. Kung humihingi ang panig ng Pilipinas ng impormasyon, ipinapaabot niya sa panig ng UAE ang kabaligtaran. Naniniwala ang magkabilang panig na pabor sa kanila ang kontrata. Nagulo ang isip ni Anya. Paano kung pirmahan nila ang kontrata ng ganyan? Kapag nalaman ang totoo sa huli, malaking kawalan ang Summit Corp. Baka magsara ang kumpanya ni Mama. Alas 10:35 ng umaga, narinig ang boses ni Chairman Ricardo Sanchez. Sige, kung gayon, ihanda na ang pinal na kontrata batay sa mga kondisyong ito. Sumagot din si Chairman Tariq Al-Hamad. Sumasang-ayon ako, pirmahan natin ang kontrata. Dinala ng kalihim ang kontrata. 5 minuto na lang at pipirmahan na ito. Sa sandaling iyon, tumayo si Anya. Nanginginig ang kanyang maliliit na kamay, ngunit determinado ang kanyang mga hakbang. Naglakad siya patungo sa pintuan ng silid ng pagpupulong. Anya, saan ka pupunta? Bulong ng kanyang inang si Elena na nagmamop sa pasilyo. Tiningnan ni Anya ang kanyang mama at sinabi, Mama, patawad po, pero tingin ko hindi po ako pwedeng manahimik. Ha, Anya?
Ngunit binuksan na ni Anya ang pintuan ng silid ng pagpupulong at sumigaw, "Chairman!" Nagsisinungaling po siya. Ang matalim na tingin ni Chairman Ricardo Sanchez ay tumusok sa bata, isang lalaki na 71 taong gulang na sa kanyang 70 taon ng buhay sa negosyo ay hindi pa kailanman naloko ng kontrata. Ang kanyang mukha ay halo-halo ang pagtataka at galit. "Ano ang sinabi mo?" Ang boses ni Chairman Sanchez ay mababa at nagbabanta. Nanginginig ang mga labi ni Anya, ngunit muli niyang sinabi ng malinaw, "Ang tagapagsalin po, yung ate po, isinasalin niya po sa kabaligtaran ang sinasabi ng mga tito mula sa Arab." Agad na nagsalita si Sofia de la Cruz, "Chairman, napakawalang kwenta naman ng sinasabi nito. Tinawag niya ba akong sinungaling?" Umusap si Direktor Miguel Reyes, "Chairman, ito ay isang kontratang nagkakahalaga ng 1,500,000,000. Hindi natin pwedeng seryosohin ang kalokohan ng isang bata." Nagpakita ng mayabang na ngiti si Sofia de la Cruz at kinausap si Chairman Tariq Alhamad sa Arabic. "Chairman Alhamad, pasensya na po talaga. May maliit na bata pong pumasok sa silid. Huwag po nating pansinin at ituloy na natin ang kontrata." Sa sandaling akmang tatango si Chairman Tariq Alhamad, malinaw na nagsalita si Anya sa Arabic, "Tito Alhamad, hindi po totoo yan. Isinalin po niya sa kabaligtaran ang lahat ng sinabi ninyo. Hindi po ba sabi ninyo, 60% ng shares ang inyo? Pero isinalin po niya na kami ang magmamay-ari ng 60%. Sabi ninyo po 5 taong lockup, pero 3 taon po ang sinabi niya. Sabi ninyo po gusto ninyo ng karapatang magveto, pero sinabi po niya na ipinagkakatiwala ninyo ang lahat sa amin." Nanginginig ang boses ni Anya, ngunit malinaw itong narinig. Biglang nagbago ang kapaligiran sa silid ng pagpupulong. Naging matalim ang tingin ni Chairman Tariq Alhamad. Nagmamadaling sinabi ni Sofia de la Cruz, "Chairman, paanong malalaman ng isang 6 taong gulang ang mga termino ng isang pandaigdigang kontrata?" Itinaas ni Chairman Sanchez ang kanyang kamay para pigilan sila. Sandali, malamig niyang tinanong si Anya, "Ano ang pangalan mo?" "Anya Santos po." "Ilang taon ka na?" 6 po." "Ang isang 6 taong gulang, marunong mag-Arabic?" "Opo." Tumawa si Chairman Sanchez nang may pangungutya. "Ang isang 6 taong gulang, marunong mag-Arabic, sabi mo. Sino ang nanay mo?" Nagmamadaling pumasok si Elena sa silid ng pagpupulong. Kinuha niya ang kamay ng kanyang anak at yumukod ng malalim. "Patawarin ninyo po, Chairman. Ako po si Elena Santos, ang kawani ng paglilinis. Humihingi po ako ng paumanhin sa kapabayaan ng aking anak." Lalong tumalim ang ekspresyon ni Chairman Sanchez. Isinama ng isang tagalinis ang kanyang anak sa kumpanya. Sa isang napakahalagang araw pa, nag-unahan ang luha sa mga mata ni Elena. "Nagsara po kasi bigla ang daycare dahil sa influenza, wala po akong mapag-iwanan. Talaga pong humihingi ako ng paumanhin." Hinawakan ni Elena ang kamay ni Anya. "Anya, tara na. Lumabas na tayo." Ngunit hindi gumalaw si Anya. "Mama, sandali lang po. Kaya ko pong patunayan." "Anong papatunayan mo?" Malamig pa rin ang boses ni Chairman Sanchez. "Direkta ko pong tatanungin si Tito Alhamad para po malaman natin kung sino ang nagsisinungaling," sabi ni Anya. Tumawa si Sofia de la Cruz, "Chairman, aksaya lang po ito ng oras." Nakikisama rin si Director Reyes, "Chairman, naghihintay na rin po ang panig ng UAE. Tapusin na po natin ang gulong ito dito." Itinaas ni Chairman Sanchez ang kanyang kamay. Ginang Santos, "Opo, Chairman. Ilalabas mo ang iyong anak. Pagkatapos, ipasa mo ang iyong pagbibitiw sa HR." Nawala ang kulay sa mukha ni Elena. Ang pagbibitiw ay simula ng disciplinary action. Sa pinakamalala, maaari siyang matanggal sa trabaho. "Opo, Chairman. Talaga pong humihingi ako ng paumanhin." Sa sandaling iyon, nagsalita si Chairman Tariq Alhamad. "Maghintay sandali, Chairman Sanchez." Lahat ng tingin ay nakatuon sa kanya. Tiningnan ni Chairman Alhamad si Anya at nagtanong, "Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko, munting binibini?" "Opo, Tito," sagot ni Anya. Nagmamadaling sinubukan ni Sofia de la Cruz na magsalin, ngunit itinaas ni Chairman Alhamad ang kanyang kamay upang pigilan siya. Hindi na kailangan ng tagapagsalin, direkta akong magtatanong. Tinatanong niya si Anya, "Ano ang sinabi ko kanina?" Nag-isip sandali si Anya at pagkatapos ay malinaw na sumagot,
Tito, sinabi ninyo po na 60,040 ang shares, 60% po sa inyo at 40% sa kumpanya namin. Pagkatapos po, sinabi ninyo na minimum na 5 taong lock-up period. Gusto niyo rin po ng karapatang mag-veto para sa mga importanteng desisyon. Lalong lumaki ang mga mata ni Chairman Tariq Al-Hamad. Iyon mismo ang sinabi ko. Nagsimulang mag-ingay ang silid ng pagpupulong. Nagbago ang ekspresyon ni Chairman Sanchez at nawalan ng kulay ang mukha ni Sofia de la Cruz. Sandali lang po, sabi ni Sofia de la Cruz. Maaaring nagkataon lang ito. Narinig lang ng bata ang usapan sa labas ng silid at inakala niya lang. Matalim na nagtanong si Chairman Tariq Al-Hamad. Kung gayon, magtatanong ako ng iba, munting binibini, ano ang sinabi ko tungkol sa kondisyon ng paglilipat ng teknolohiya? Nag-isip sandali si Anya. Sinabi niyo po na gusto ninyong maging eksklusibo ang mahalagang teknolohiya sa loob ng 5 taon. Pagkatapos po noon, pwedeng ilipat sa 15% royalty, pero isinalin po ng Ate Sofia na pwede raw pong ilipat agad ang teknolohiya at 5% lang ang royalty. Mabilis na tumayo si Chairman Tariq Al-Hamad. Ano? Tinitigan niya si Sofia de la Cruz. Ginawa mo ba iyon? Nanginginig si Sofia de la Cruz at nauutal. Hindi po, nagkakamali po kayo. Ang sabay-sabay na pagsasalin ay hindi perpekto. May mga pagkakamali talaga. Naging malamig ang boses ni Chairman Tariq Al-Hamad. Pagkakamali, ang pagsasabi ng kabaligtaran ng share ratio ay isang pagkakamali. Ang pagsasabi ng 3 taon sa halip na 5 taon ay isang pagkakamali. Ang pagsasabing ipinagkakatiwala ang lahat sa halip na karapatang magveto ay isang pagkakamali. Hindi na nakasagot si Sofia de la Cruz. Dahan-dahang tumayo si Chairman Sanchez. Ang mukha ng 71 taong gulang na matanda ay punong-puno ng galit. Ginang de la Cruz. Opo, Chairman. Ipapaliwanag mo ngayon din. Bakit mo isinalin ng kabaligtaran? Nanginginig ang mga labi ni Sofia de la Cruz. Tumingin siya sa paligid. Lahat ng 20 pares ng mata ay nakatuon sa kanya. Wala siyang takasan. Ako po ay, sa aking palagay po, para po parehong maging masaya ang dalawang panig. Hinampas ni Chairman Sanchez ang mesa. Parehong masaya? Sa pamamagitan ng pagsisinungaling, umusal ang luha mula sa mga mata ni Sofia de la Cruz. Ngunit hindi iyon luha mula sa puso. Ito ay kinalkulang luha. Chairman, ako po ay, sa loob ng 20 taon ko pong pagtatrabaho, minsan po, para protektahan ang pride ng dalawang panig, nilalambot ko po ang mga pahayag. Ganoon din po ang intensyon ko ngayon. Nilalambot? Naging yelo ang boses ni Chairman Sanchez. Ang pagbabago ng 60% sa 40% ay paglambot? Ang pagpapaikli ng 5 taon sa 30 taon ay paglambot? Hindi makasagot si Sofia de la Cruz. Iniutos ni Chairman Sanchez sa kanyang kalihim, tumawag ng seguridad. Ngayon din, Chairman, teka po, sigaw ni Sofia de la Cruz. Chairman, kahit minsan lang po, patawarin ninyo po ako. Tapat po akong nagtrabaho sa loob ng 20 taon. Hindi siya pinansin ni Chairman Sanchez. Yumukod siya kay Chairman Tariq Al-Hamad. Chairman Al-Hamad, humihingi po ako ng paumanhin. Nagkaroon po ng ganitong iskandalo. Komplikado ang ekspresyon ni Chairman Tariq Al-Hamad. Chairman Sanchez, nagulat din ako. Kung wala ang munting binibini na ito, pumirma na kami sa isang ganap na maling kontrata. Tama po kayo. Talaga pong mangyayari sana ang isang malaking problema. 2 security guard ang pumasok sa silid ng pagpupulong. Nagbigay ng direksyon si Chairman Sanchez, dalhin palabas si Ginang de la Cruz at makipag-ugnayan sa legal department para ihanda ang demanda para sa pinsala. Sumisigaw si Sofia de la Cruz habang dinadala palabas. Hindi po ito makatarungan. Tapat po akong nagtrabaho sa loob ng 20 taon. Isinara ang pintuan ng silid ng pagpupulong. Lumayo ang kanyang boses ng pag-iyak. Namayani ang matinding katahimikan sa silid ng pagpupulong. Tinitigan ni Chairman Sanchez si Anya. Nagtatago ang bata sa likod ng kanyang ina, nanginginig. Ang ekspresyon ni Chairman Sanchez ay komplikado. Halo-halo ang pasasalamat, pagkalito at pagkaawa sa sarili. Sa kanyang 50 taon ng buhay sa negosyo, ito ang unang beses na naligtas ang kanyang kumpanya ng isang 6 taong gulang na bata.
Dahan-dahan siyang nagsalita, Anya Santos. Opo, nanginginig ang boses ni Anya. Salamat. Yumukod ng malalim si Chairman Sanchez. Nagulat ang lahat ng executive sa silid ng pagpupulong. Ang chairman ng Summit Corp yumuyukod sa isang size na taong gulang na bata. Dahil sa aking pagiging mapanghusga, hindi kita pinansin. Kung wala ka, malaking kawalan sana ang natamo ng aming kumpanya. Maraming salamat talaga. Nagmamadaling sinabi ni Elena, Naku, Chairman, wala po kaming ginawa. Tiningnan ni Chairman Sanchez si Elena. Ginang Santos, 12 taon ka nang nagtatrabaho sa aming kumpanya, tama? Mahusay mong napalaki ang iyong anak. Nagunahan ang luha sa mga mata ni Elena. Si Anya po, medyo espesyal po kasi. Tinatanong ni Chairman Sanchez si Anya, Anya, paano natuto mag-Arabic ng ganoon ng kagaling? Gusto ko po kasi ang mga libro. Nagbabasa po ako ng mga librong Arabic, English at Chinese, sagot ni Anya. Chinese din? Opo. At marunong din po ako ng konting French, Spanish, Portuguese at German. Muling nag-ingay ang silid ng pagpupulong. Tinitigan ni Chairman Sanchez si Anya. Kung gayon, subukan mong magsabi ng kung ano sa Chinese. Malinaw na, nagsalita si Anya sa Chinese. Ako po si Anya Santos. Saing taong gulang at mahilig magbasa ng libro. Ang hepe ng Chinese Business Division na nakaupo sa tabi ay nagulat at sinabi, Chairman, perpekto ang Chinese niya. Tama rin ang bigkas. Nagsimulang ngumiti si Chairman Sanchez. Tiningnan niya si Chairman Tariq Alhamad. Chairman Alhamad, paano kung itigil muna natin dito ngayon at magkita ulit tayo bukas? Mag-aayos ako ng bagong tagapagsalin. Umiling si Chairman Tariq Alhamad. Hindi, Chairman Sanchez. Nakahanap na ako ng perpektong tagapagsalin. Tiningnan ni Chairman Alhamad si Anya at ngumiti. Paano kung ang munting binibini na ito ang maging tagapagsalin natin? Nag-aalangan si Chairman Sanchez. Ngunit Chairman Alhamad, 6 taong gulang pa lang po ang bata. Ano ba naman ang edad? Ang mahalaga ay ang kakayahan. Ang batang ito ay perpektong nakakapagsalita ng 2 wika. At higit sa lahat, hindi siya nagsisinungaling. Nanahimik ang silid ng pagpupulong, kumurap-kurap si Anya at nagtanong, Ako po ang magiging tagapagsalin? Marahang ngumiti si Chairman Alhamad. Oo, munting binibini. Kaya mo ba? Tumingala si Anya sa kanyang mama. Yakap-yakap ni Elena ang balikat ng kanyang anak na nanginginig ang kamay at sinabi, Anya, kung gusto mo, subukan mo. Kasama mo si Mama. Tumango si Anya. Susubukan ko po. Pinalakpak ni Chairman Alhamad ang kanyang kamay. Mabuti. Kung gayon, magsimula ulit tayo sa umpisa. Chairman Sanchez, sa pagkakataong ito, gumawa tayo ng totoong kontrata. 12:10 ng hapon, muling bumalik ang tensyon sa silid ng pagpupulong. Muling nagharap si Chairman Ricardo Sanchez at Chairman Tariq Alhamad at sa pagitan nila ay nakatayo si Anya, 6 taong gulang. Ang kanyang taas ay humigit kumulang 110 cm lang. Kailangan niyang iliko ang kanyang ulo sa kaliwat kanan para tignan ang mga matatanda sa magkabilang panig. Nagdala ng upuan si Elena sa tabi ng kanyang anak. Anya, umupo ka dito. Okay lang po, Mama. Tatayo na lang po ako para po mas makita ko po ng maayos ang dalawa, sabi ni Anya. Maliit ang kanyang boses ngunit matatag. Marahang sinabi ni Chairman Tariq Alhamad. Kung gayon, simulan na natin. Una, ayusin natin muli ang estruktura ng shares na pinag-usapan natin kanina. Tumango si Anya at isinalin. Sumagot si Chairman Sanchez. Sige, muli kong sasabihin ang aming posisyon. Gusto ng Summit Corp na makapasok sa pandaigdigang merkado ng AI semiconductor sa pamamagitan ng pagkuha na ito. Sa makatuwid, humihingi kami ng higit sa 60% ng shares upang matiyak ang karapatan sa pamamahala. Dahan-dahan at malinaw na isinalin ni Anya sa Arabic. Tumango si Chairman Alhamad at sumagot. Agad na isinalin ni Anya. Naiintindihan ko. Ngunit ang Al-Noor Technologies ay may mahalagang teknolohiya at mga empleyado. Gusto naming makilala ng tama ang halaga na ito. Kaya, iminumungkahi namin ang 60,040 na shares, 60% para sa Al-Noor Technologies at 40% para sa Summit Corp. Kumunot ang noo ni Chairman Sanchez. Hindi namin yan matatanggap.
Hindi makatarungan na mamumuhunan kami ng 500 bilyon para lang sa minority share. Isinalin ni Anya at pagkatapos mag-isip sandali, sinabi ni Chairman Alhamad. Isinalin muli ni Anya. Kung gayon, humanap tayo ng gitnang daan. Paano kung 50,050? Sa halip, kailangan ang kasunduan ng dalawang panig para sa mga importanteng desisyon. Nag-ingay ang mga executive. Sa 50,050 walang casting vote. May posibilidad na bumagal ang paggawa ng desisyon. Ngunit dahan-dahang tumango si Chairman Sanchez. Sige, mag 50,050 tayo sa shares. Ngunit ang chairman ay manggagaling sa aming panig. Isinalin ni Anya at pagkatapos mag-isip sandali, sumagot si Chairman Alhamad. Isinalin ni Anya, sumasang-ayon ako. Ngunit ang CFO at CTO ay mananatili mula sa panig ng Al-Noor Technologies. Tumango si Chairman Sanchez. Tatangpin namin. Nagkamay ang dalawang chairman. Kumalat ang maluwag na paghinga sa silid ng pagpupulong. Pinagpapawisan ang noo ni Anya. Mahigit 1 oras na siyang tumatayo at nagsasalin. Nagdala ng tubig si Elena. Anya, uminom ka muna ng tubig. Salamat po, Mama. Dali-daling ininom ni Anya ang tubig. Tinatanong ni Chairman Sanchez, Ginang Anya, gusto mo bang magpahinga muna sandali? Okay lang po. Hindi po ako pagod. Tumayo muli si Anya sa kanyang pwesto. Sa sandaling iyon, bumukas ang pintuan ng silid ng pagpupulong. Dali-daling pumasok ang isang lalaking may matalim na mukha. Nasa huling bahagi ng 40S, si Gino Santos, ang head ng Strategic Planning Division ng Summit Corp. Chairman, ano yan? Nagpupulong tayo, sabi ni Chairman Sanchez. Bumulong si Gino kay Chairman Sanchez. Emergency po, Chairman. Si Ginang Sofia de la Cruz, kinasuhan na po ng pulis. Ano daw po? Ano? Ang Titan Group po. Nagsinungaling din daw po sa pagsasalin sa kontrata ng Titan Group at Saudi Aramco 3 buwan na ang nakakaraan. Dahil doon, natamo ng Titan Group ang our 6 bilyong pinsala. Namutla ang mukha ni Chairman Sanchez. Kung gayon, hindi lang kami ang naloko? Parang ganoon po. Iniimbestigahan ngayon ng pulis si Ginang de la Cruz, pero may mas malaking problema pa. Ano? May mastermind daw po sa likod ni Ginang de la Cruz. May ebidensya daw po na tumatanggap siya ng pera mula sa kalabang kumpanya at sinasadya niyang gumawa ng maling pagsasalin. Anong kalabang kumpanya? Kinukumpirma pa po. Pero ang pinakamalakas na posibilidad ay ang Titan Group. Titan Group? Naging mababa at malalim ang boses ni Chairman Sanchez. Ang Titan Group ay ang kalabang kumpanya na nakikipagkumpetensya sa Summit Corp para sa domestic leadership. Kung mabibigo ang pagkuha ng Summit Corp sa Al-Noor Technologies, ang Titan Group ang pinakamalaki ang makikinabang. Patuloy kang mag-report. Lumabas si Gino sa silid ng pagpupulong. Muling umupo si Chairman Sanchez, ngunit halata ang tensyon sa kanyang mukha. Tinatanong ni Chairman Tariq Alhamad, may nangyari ba, Chairman Sanchez? Nag-aalangan sandali si Chairman Sanchez bago nagsabi ng totoo. Ayon sa bagong ulat, si Ginang Sofia de la Cruz, ang tagapagsalin, ay nagsagawa rin ng maling pagsasalin sa mga kontrata ng ibang kumpanya, hindi lang sa amin. At may ebidensya daw po na may kalabang kumpanya sa likod niya. Isinalin ni Anya. Kumunot ang noo ni Chairman Tariq Alhamad. Industrial espionage? Tumango si Chairman Sanchez. Parang ganoon po. Talaga pong humihingi ako ng paumanhin, Chairman Alhamad. Nanahimik sandali si Chairman Tariq Alhamad. Nag-aalala ang mga executive na nagtinginan sa isa't isa. Baka masira ang kontrata. Nawala na ba ang tiwala ng panig ng UAE? Sa sandaling iyon, nagsalita si Chairman Tariq Alhamad. Chairman Sanchez, sa halip, sa tingin ko, ay swerte pa rin tayo. Ha? Kung wala ang munting binibini na ito, pumirma sana kami sa isang ganap na maling kontrata. Kung nangyari iyon, siguradong masasabit kami sa napakalaking legal na problema. Nagliwanag ang ekspresyon ni Chairman Sanchez. Salamat po, Chairman Alhamad. Tiningnan ni Chairman Alhamad si Anya at ngumiti. Dahil sa munting binibini na ito, nakakagawa kami ng tapat na kontrata. Nagtitiwala ako sa batang ito. Ituloy natin. Umusal ang luha sa mga mata ni Anya. Sa sandaling iyon, naintindihan niya. Nagawa ko. Naligtas ko si Mama. Naligtas ko ang kumpanya.
Marahang tinapik ni Elena ang balikat ng kanyang anak. Ang galing mo, Anya. Tumingala si Anya sa kanyang mama at ngumiti. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang pwesto. Kung gayon, ituloy po natin. 3:45 ng hapon. Nasa ika-5 oras na ang pulong, ang estruktura ng shares, paglilipat ng teknolohiya, karapatan sa pamamahala, royalties, staffing 12 ng mga probisyon ang isa-isang pinag-usapan. Hindi nagkamali si Anya kahit minsan. Komplikadong legal na termino, teknikal na termino, pinansyal na termino, lahat ay nagawa ng isang 6 taong gulang na bata. Ang mga executive na, sa simula ay nagdududa, ngayon ay nagpakita ng paghanga. Umiyak si Elena habang pinapanood ang kanyang anak. Sa loob ng 12 taon, pinalaki niya ang kanyang anak habang nagtatrabaho bilang isang tagalinis. Minalit ng mga tao ang mga tagalinis, at mas lalo pang minalit ang anak ng isang tagalinis. Ngunit ngayon, ang kanyang anak ay nakatayo sa gitna ng isang ilambain di ang bilyong kontrata. Lahat ng matatanda, sa silid ng pagpupulong ay nakikinig sa mga salita ng isang 6 taong gulang na bata. Anya, patawad. Sa pagsasabing itago mo ang iyong talento. Mula ngayon, pwede ka nang mamuhay ng buong tapang. 4:00 ng hapon, natapos na ang negosasyon ng lahat ng impormasyon, sabi ni Chairman Sanchez. Kung gayon, ihanda na ang pinal na kontrata. Magkita ulit tayo bukas ng 10 ng umaga para pirmahan. Tumango si Chairman Tariq Al-Hamad. Sige, magkita tayo sa oras na iyon. Nagkamay ang dalawa. Nilapitan ni Chairman Tariq Al-Hamad si Anya. Lumuhod para magpantay ang kanilang mga mata. Munting binibini. Maraming salamat talaga. Naligtas mo ang 2 kumpanya ngayon. Ngumiti si Anya. Sinabi ko lang po ang alam ko. Kinuha ni Chairman Al-Hamad ang kanyang business card mula sa bulsa. Maingat niya itong inabot kay Anya gamit ang 2 kamay. Tanggapin mo ito. Kapag lumaki ka, mangyaring sumama ka sa aming kumpanya. Naghihintay kami ng mga taong tulad mo. Tinanggap ni Anya ang business card. Chairman Tariq Al-Hamad. Salamat po, Tito. Lumabas ang delegasyon ng panig ng UAE sa silid ng pagpupulong. Nang sumara ang pintuan, tanging ang mga tao mula sa Summit Corp ang natira. Nilapitan ni Chairman Sanchez si Anya at yumukod ng malalim. Ginang Anya Santos, salamat. Kung wala ka, napakalaking pinsala sana ang natamo ng aming kumpanya. Hindi lang usap-usapan ang ilabang 6 bilyon. Nakasalalay dito ang kinabukasan ng kumpanya. Maliit na boses na sinabi ni Anya, ayaw ko lang po kasi ng kasinungalingan. Sabi po kasi ni Mama, masama ang mga nagsisinungaling. Kaya po hindi ako nagsisinungaling at ayaw ko rin po na may nagsisinungaling. Kumalat ang ngiti sa mukha ni Chairman Sanchez. Mahusay na aral iyan. Tiningnan niya si Elena. Ginang Santos, 12 taon ka nang nagtatrabaho para sa aming kumpanya. Mula bukas, pumunta ka sa HR. Itatalaga kita bilang regular na empleyado. Babaguhin din natin ang iyong suweldo. Lalong lumaki ang mga mata ni Elena. Regular po ba? Sa loob ng 12 taon, nagtrabaho siya bilang isang contractual employee, namuhay sa takot kung kailan siya puputulin. Hindi niya pinangarap na maging regular na empleyado. Ngunit ngayon, ang pangarap na iyon ay magiging katotohanan. Salamat po, Chairman. Maraming salamat po talaga. Muling tiningnan ni Chairman Sanchez si Anya. Anya, mayroon kang espesyal na talento. Kailangan nating palakihin ng maayos ang talentong iyon. Kung may magagawa ako, sabihin mo lang. Nag-isip sandali si Anya at pagkatapos ay nahihiyang sinabi, gusto ko po kasi na mas maraming libro ang basahin. Mga librong banyaga po. Pero sa library po, wala masyadong librong banyaga. At kung bibili po, mahal po. Tumawa si Chairman Sanchez. Madali lang yan. Gamitin mo ang library ng aming kumpanya. May libu-libong librong banyaga doon. Kung may libro kang kailangan, bibilhin ko para sa iyo. Totoo po ba? Kumislap ang mga mata ni Anya. Masayang ngumiti si Chairman Sanchez habang tinitingnan ang bata. Kinabukasan, Biyernes, Marso 6, 10:00 ng umaga. Malaking silid ng pagpupulong sa 48th floor ng punong tanggapan ng Summit Corp. Sa araw na ito, mas marami pang tao ang nagtipon kaysa sa nakaraang araw. Naghihintay ang mga abogado ng 2 panig, accountant, executive, at maging ang mga mamamahayag.
Isang makasaysayang kontrata na nagkakahalaga ng UM 500 bilyon. Ang balitang ito ay nanguna na sa mga balita sa ekonomiya. Summit Corp lumusong sa pandaigdigang merkado sa pamamagitan ng pagkuha ng UAE AI semiconductor firm ang E500 bilyong kontrata. Iniligtas ng isang 6 taong gulang na henyo, pagtataksil ng valedictorian interpreter, hinala sa industrial espionage. Nakaupo si Anya sa isang sulok ng silid ng pagpupulong kasama ang kanyang mama. Sa araw na ito, nakasuot si Anya ng puting blusa at asul na palda, mga damit na dali-daling binili ni mama noong nakaraang gabi. Anya, kinakabahan ka ba? Mahigpit na hinawakan ni Elena ang kamay ng kanyang anak. Medyo lang po, mama. 10:00 eksakto, nagsimula ang seremonya ng pagpirma ng kontrata. Ibinuklat ng mga abogado ang makapal na kontrata. Sa kabuuan, may 327 pahina. Isang kontrata sa 2 wika, Arabic at Filipino. Sabi ni Chairman Sanchez, "Ngayon, lumilikha tayo ng isang makasaysayang sandali." Isinalin ni Anya. Sumagot si Chairman Tariq Al-Hamad. Isinalin muli ni Anya. "Sang-ayon ako, Chairman Sanchez, at nagpapasalamat ako sa lahat ng naririto, lalo na sa aming munting binibini." Nagpalakpakan ang mga tao sa silid ng pagpupulong. Namula ang mukha ni Anya at yumuko. Isa-isang binasa ng mga abogado ang impormasyon sa kontrata. Artikulo 1, Estruktura ng shares. Ang dalawang panig ay magtatatag ng joint venture company na may 50,050 na shares. Artikulo 2, Karapatan sa pamamahala. Ang chairman ay ipadadala mula sa Summit Corp at ang CFO at CTO ay mananatili mula sa Alnor Technologies. Artikulo 3, Paglilipat ng teknolohiya. Ang core technology ay magiging eksklusibo sa loob ng 5 taon at pagkatapos ay maaaring ilipat sa 15% royalty. Habang binabasa ang bawat impormasyon, tumpak na isinalin ni Anya. Sa wakas, natapos na ang kumpirmasyon ng lahat ng impormasyon hanggang sa huling probisyon. Natapos na ang kumpirmasyon ng lahat ng probisyon, kung gayon, mangyaring pirmahan na. Hinawakan ni Chairman Sanchez at Chairman Tariq Al-Hamad ang kanilang fountain pens. Sa sandaling iyon, bumukas ang pintuan ng silid ng pagpupulong. 2 pulis ang pumasok at sa likod nila ay si Sofia de la Cruz nakaposas. Si Sofia de la Cruz ay parang ibang tao kumpara noong nakaraang araw. Walang makeup ang mukha niya, gulo-gulo ang buhok, puno ng dumi ang damit at mugto ang mga mata na may malalim na eye bags. Tinatanong ni Chairman Sanchez ang pulis. "Ano ang nangyayari?" "Pasensya na po, Chairman. Nagmakaawa po ang suspek na makita kayo. Kahit huling pagkakataon na lang po," sagot ng pulis. Nag-isip sandali si Chairman Sanchez at pagkatapos ay tumango. "Sige, 5 minuto lang." Nagsimulang magsalita si Sofia de la Cruz sa nanginginig na boses. "Chairman at Chairman Al-Hamad, talaga pong humihingi ako ng paumanhin." Barado ang kanyang boses. "Sa loob ng 3 taon, tumatanggap po ako ng pera mula kay Gino Santos, ang head ng strategic planning ng Titan Group. 20 milyon hanggang 50 milyon bawat transaksyon. Ang papel ko po ay guluhin ang mga importanteng kontrata ng Summit Corp." Nanahimik ang silid ng pagpupulong. Nagpatuloy si Sofia de la Cruz. "Sa simula, sinabi po sa akin na ipamukha lang na maliliit na pagkakamali. Pero unti-unti, inutusan na akong guluhin ang mas malalaking kontrata. Hindi po ako makatanggi. Masyado na po kasing malaki ang natanggap kong pera at hawak po nila ang mga ebidensya." Nanginginig ang kamao ni Chairman Sanchez. "Kaya pala sinadya mo ring sirain ang 200 bilyong kontrata kahapon?" Tumango si Sofia de la Cruz. "Opo. Matapos pirmahan ng 2 panig ang kontrata, kapag may nakitang malaking pagkakaiba-iba sa huli, magsisimula sana ang isang malaking legal na hidwaan. Kung mangyari iyon, isusuko sana ng Summit Corp ang pagkuha ng Alnor Technologies at sa halip, ang Titan Group ang kukuha. Iyon po ang senaryo." Kumunot ang noo ni Chairman Tariq Al-Hamad. "Kung gayon, ginamit din pala kami?" Yumuko si Sofia de la Cruz. "Patawad po, talaga pong humihingi ako ng paumanhin." Malamig na nagtanong si Chairman Sanchez. "Bakit ka umamin ngayon?" Tiningnan ni Sofia de la Cruz si Anya. "Dahil po sa batang iyon." Anya, "Opo. Kahapon,
Nang pigilan ako ng batang iyon, sa simula ay nagalit ako dahil sa isang 16 taong gulang na bata nasira ang aking plano. Nanginginig ang boses ni Sofia de la Cruz. Ngunit habang iniimbestigahan ako sa istasyon ng pulis sa buong araw, naisip ko, ang batang iyon ay 6 na taong gulang pa lang, ngunit nagkaroon siya ng lakas ng loob na gawin ang tama. Alam niyang minaliit siya dahil anak siya ng isang tagalinis. Alam niyang baka mawalan ng trabaho si mama niya. Naging tahimik ang silid ng pagpupulong, parang hindi humihinga. Pero ako, 42 taong gulang na, may 20 taong karanasan, nagsinungaling ako para sa pera. Mas masahol pa ako sa isang 6 daong gulang na bata. Inilagay ni Sofia de la Cruz ang kanyang 2 kamay sa sahig ng silid ng pagpupulong at idinikit ang kanyang noo sa sahig. Talaga pong humihingi ako ng paumanhin. Hindi po ako hihingi ng kapatawaran dahil wala po akong karapatan na patawarin. Ipagtatapat ko po ang lahat ng aking ginawa. Isusumbong ko rin po si Gino Santos ng Titan Group. Tatanggapin ko po ang lahat ng parusa na dapat kong matanggap. Malamig na sinabi ni Chairman Sanchez. Natural lang iyon. Hindi lang sa aming kumpanya ka nagdulot ng pinsala, kundi sa maraming kumpanya. Kailangan mong bayaran ang kapalit niyan. Tumango si Sofia de la Cruz, dahan-dahang tumayo at muling lumuhod sa harap ni Anya. Anya, opo? Gulat na tiningnan siya ni Anya. Salamat. Dahil pinigilan mo ako, kung wala ka, mas malaking kasalanan pa sana ang nagawa ko. Ikaw, 6 na taong gulang pa lang, may lakas ng loob ka. Ako, 42 taong gulang na, duwag ako. Ikaw ang nagturo sa akin, na ang totoo ay laging mayroong mga taong matapang. Umusal ang luha sa mga mata ni Anya. Ate, huwag ka na pong umiyak. Okay lang po yan. Magpakabuti ka na lang po simula ngayon. Sabi po kasi ni Mama, nagkakamali po ang tao. Ang mahalaga po ay ang pagkatapos. Umagos ang luha mula sa mga mata ni Sofia de la Cruz. Salamat, Anya. Maraming salamat talaga. Pinatayo ng pulis si Sofia de la Cruz. Huli niyang tiningnan si Chairman Sanchez at Chairman Tariq Alhamad. Muli po akong humihingi ng paumanhin. Hindi po mapapatawad ang aking ginawa, ngunit kahit paano, ilalantad ko po ang lahat ng katotohanan. Lumabas siya sa silid ng pagpupulong kasama ang mga pulis. Namayani ang matinding katahimikan sa silid ng pagpupulong, bumuntong hininga si Chairman Sanchez. Isang napakakomplikadong insidente. Tumango si Chairman Tariq Alhamad. Ngunit sa huli, nanalo ang katotohanan dahil sa munting binibini na ito. Marahang nagtanong si Chairman Sanchez, Anya, okay ka lang ba? Opo, Chairman. Pero si Ate Sofia po. Parang malungkot po, sagot ni Anya. Marahang hinaplos ni Chairman Sanchez ang ulo ni Anya. Napakabait na bata, hindi madali ang magkaroon ng mainit na damdamin kahit sa mga taong gumawa ng masama. Tumingala si Anya. Sabi po kasi ni Mama, mas mahirap po ang magpatawad kaysa sa magtanim ng galit, pero ang taong marunong magpatawad, iyon po ang talagang malakas. Napahanga si Chairman Tariq Alhamad at sinabi, napakagandang aral, napakahusay ng iyong ina. Tiningnan ni Chairman Sanchez ang orasan. Kung gayon, tapusin na natin ang kontrata. Muling umupo ang dalawa. Hawak ang fountain pens at pinirmahan ang kontrata. Ang pirma ni Ricardo Sanchez, ang pirma ni Tariq Alhamad. Ito ang sandali kung saan natapos ang isang makasaysayang kontrata na nagkakahalaga ng ilambing 100 bilyon. Nagpalakpakan ang mga tao sa silid ng pagpupulong. Kumislap ang flash ng kamera. Binaha ng tanong ng mga mamamahayag. Chairman, ano po ang kahalagahan ng kontratang ito? Ano po ang dahilan kung bakit gumamit kayo ng 6 taong gulang na tagapagsalin? Itinaas ni Chairman Sanchez ang kanyang kamay upang pigilan ang mga mamamahayag. Bago ko sagutin ang inyong mga tanong, may gusto akong sabihin. Nanahimik ang silid ng pagpupulong. Ang kontratang ito ay natuloy dahil kay Ginang Anya Santos. Sa kabila ng kanyang batang edad na 6 na taon, nagkaroon siya ng lakas ng loob na sabihin ang totoo at sa loob ng mahigit 5 oras, nagsagawa siya ng perpektong pagsasalin dahil sa batang ito, nalaman ko na ang tunay na lakas ay hindi nasa edad, sa edukasyon o sa karanasan. Ito ay nasa katapatan, tapang at kakayahan. Huminto siya sandali at nagsalita. Kaya ngayong araw, ipinapahayag ko, magtatatag ang Summit Corp ng
Anya Santos Global Talent Development Scholarship Program. Ang programang ito ay para suportahan ang mga batang may talento ngunit hindi mailabas dahil sa pinansyal na sitwasyon. Maglalaan kami ng E100 milyon taon-taon para bigyan ng pagkakataon sa edukasyon ang 100 bata. Nagpalakpakan. At si Ginang Anya Santos ang magiging unang scholar ng programang ito. Bibigyan siya ng full scholarship mula elementarya hanggang kolehiyo at bibigyan din ng pagkakataon para sa training sa ibang bansa. Lalong lumaki ang mga mata ni Anya. Totoo po ba? Oo, totoo. Ang isang taong tulad mo ay dapat makakuha ng pinakamahusay na edukasyon. Umiyak si Elena. Chairman, salamat po. Maraming salamat po talaga. Sumama rin si Chairman Tariq Alhamad. Hayaan ninyo rin po akong makilahok. Suportahan din ng Al-Noor Technologies ang kinabukasan ni Anya. Magbibigay kami ng pagkakataon para sa training sa Abu Dhabi at Silicon Valley bawat taon. Nagtinginan si Anya sa dalawa at sinabi, "Salamat po. Maraming salamat po talaga. Mag-aaral po ako ng mabuti." Isang buwan pagkatapos, Abril 10, ang 52nd Floor Observation Lounge ng Summit Corp Headquarters. Pinapanood ni Anya ang tanawin sa labas ng bintana. Kasama ang kanyang mama, kitang-kita ang cityscape ng Makati. Si Elena ay itinalaga bilang regular na empleyado. Dinoble din ang kanyang suweldo at hindi na siya nagtatrabaho bilang tagalinis. Ngayon, nagtatrabaho siya sa Department ng Corporate Welfare. Si Anya ay naka-enroll sa isang espesyal na programa ng edukasyon. Sa umaga, nag-aaral siya sa ordinaryong elementarya at sa hapon, tumatanggap siya ng espesyal na pagtuturo sa Summit Corp Education Center. Arabic, English, Chinese, Math, Science. Tinuturuan siya ng pinakamahuhusay na guro. Anya, masaya ka ba? Tanong ni Elena sa kanyang anak. Opo, Mama. Napakasaya ko po. Dahil po sa inyo, Mama. Dahil po tinuruan ninyo ako ng tapang, sagot ni Anya. Niyakap ni Elena ang kanyang anak. Oo, Anya, ikaw ang matapang. Ipinagmamalaki ka ni Mama. Sa sandaling iyon, pumasok si Chairman Ricardo Sanchez sa lounge. Anya, Ginang Santos. Chairman, inabot ni Chairman Sanchez kay Anya ang isang sobre. Ano po ito? Buksan mo. Binuksan ni Anya ang sobre. Sa loob ay may tiket sa eroplano papuntang Abu Dhabi. Sa susunod na buwan, bibisitahin natin ang Al-Noor Technologies Headquarters. Imbitasyon po ito mula kay Chairman Alhamad. Isang linggo tayong mag-obserba sa Abu Dhabi at Silicon Valley. Ano? Wow! Kumislap ang mga mata ni Anya. Anya, isang mas malaking mundo ang naghihintay sa iyo. Kaya mo yan. Tumango si Anya. Magpupursige po ako, Chairman. At po, kapag lumaki na po ako, gusto ko po na makapagbigay ng tamang pagsasalin sa lahat ng tao sa buong mundo, walang kasinungalingan, para po magkaintindihan ng lahat at maging magkaibigan. Umusal ang luha sa mga mata ni Elena. Tama, Anya. Kaya mo yan. Naniniwala si Mama sa iyo. Opo, Mama. Muling tiningnan ng dalawa ang tanawin sa labas ng bintana. May mga bituin na nakalutang sa kalangitan sa gabi. Isang maliit ngunit maliwanag na kumikinang na bituin. Isang buwan na ang nakakaraan. Isang saksnong taong gulang, na batang babae na nanginginig sa sulok ng silid ng pagpupulong, ang anak ng isang tagalinis na walang sinumang pumapansin, ay nagsisimula na ngayong maglakad bilang isang hinaharap na pandaigdigang leader, na ang katotohanan ay laging nagmumula sa pinakamaliit na boses, na ang tapang ay walang kinalaman sa edad, na ang katapatan ang mananaig sa huli. Pinatunayan iyan ni Anya. Ano ang masasabi ninyo sa kwento ngayon? Minaliit ng mga tao ang anak ng isang tagalinis. Pinagtawanan nila. Ano ba naman ang alam ng isang 6 sa 6 taong gulang na bata? Ngunit sa huli, ang nagligtas ng isang US$50 bilyong kontrata ay hindi ang kahanga-hangang resume o ang 50 taon ng karanasan sa negosyo. Ito ay isang tuwid at tapat na damdamin ang pagkasuklam sa kasinungalingan. Hindi ba natin kailanman hinuhusgahan ang isang tao base lang sa kanilang hitsura o pinanggalingan? Marahil, sa tabi natin ngayon, mayroong isang maliit na bituin na kumikinang na walang sinumang nakapansin. Kung mayroon po kayong nakinig hanggang sa huli, mangyaring pindutin ang subscribe button at mag-iwan ng isang komento na, "Magaling!
Masisiyahan po ako. Maraming salamat po.